Yung board ng Biko rep inverter. So kung makikita nyo, sunog na sunog, no? So na-confirm natin na sira yung ating IPM board, kaya agad pong nagpabili yung ating customer. So ito yung bago natin, nakakabit na yung terminal ng ating compressor, no? So ngayon, bago natin dadalhin dun sa ating customer, so i-confirm muna natin kung gumagana yung ating board, no? So hindi tayo nakakasigurado kung ito po ay running condition. So sa pamagitan po ng frequency generator na ito, ito po ay papaganahin. So malaman natin kung buo or sira yung ating nabiling board. So ang gagamitin nating compressor ay compressor ng ref ng Samsung. So kahit anong compressor naman, basta ref na inverter, so yan po ay gagana pa yan. Okay, so meron na tayo supply sa neutral saka sa line o sa kanyang power. So dito natin hininang yung frequency, no? Ito yung kanyang input, yung pula ay positive, din yung itim negative. So ang frequency generator natin ay ito po ay dalawang channel, no? So isang channel lang po yung kailangan natin, positive negative. So may mapansin po kayo itong PW2 sa ground, so yun po yung isang channel. So ang kagandahan dito ay gamit lang po yung charger ng ating cellphone. So testing na. Okay, naka-plug na. So ang frequency na dito ay naka 308 hertz, no? Ngayon tingnan natin yung kanyang on duty, no? So dapat 50. So ito pwedeng baguhin mo yan pagka nagbe-blink. So punta tayo sa on duty, ito yung duty nya, naka 50. So kailangan po naka 50 on duty, 50%, no? Kasi pag hindi po yan naka 50, hindi gagana yung ating compressor. So okay, so ito naman yung para sa channel natin, sa pangalawang channel, itong PW2. So hindi natin kailangan yan. Din ito naman kanyang duty, hindi natin kailangan yan. So punta tayo sa okay, so ito na yung kanyang frequency, no, nakasit. So yun. Okay, so plug natin yung 220, no? Okay na. Okay, so na yan po yung under niya. So mabilis na po yung takbo niya. So hindi pa talaga siya talagang mabilis. Okay, so naka 300 hertz siya. So ngayon pakinggan nyo yung mabuti yung kanyang andar. Ngayon ay baguhin natin yung kanyang frequency, no? Try natin sa pinakamababa. So ang babasahin kasi ng ating ito yung board 50 Hz to 1 kHz. So baba natin, so gawin natin 50 Hz. Tingnan natin yung pagbabago. Okay, sa 50, so select natin. So 50 din yung kanyang on duty. Okay,
So tingnan natin. So yan. So yan po yung hertz natin, naka 50, no. So, biglang nagbago yung frequency, so yung under ng ating compressor bumabagal. Okay, napansin nyo. So try natin taasan ulit sa pinakamataas. Try natin dito sa 992. Okay, ito yung duty niya. So ito, hindi natin kailangan yan. So naka 992. Okay, naka high revolution, naka high speed. So yan po yun guys, no. Nagdepende po yung speed ng ating compressor sa bilis ng ating frequency. So si frequency po ang nagko-control ng takbo ng ating compressor.